TMX 155 contact point, i-co-convert natin sa CDI sa murang halaga. Mga katropa, pangalawang video na natin 'to. Okay, yung naunang video kasi maraming nagtatanong, tinanggal ba yung kunya, in-advance ba yung magneto, tinanggal ba yung pulser, o bakit may butas na yung plate? Ah, Inikot mo rin ba yung plate o iniba mo ba yung timing ng plate? So kasi yung naunang conversion mga katropa, galing na sa ibang mekaniko yon, hinahanap nila yung timing, kino-convert nila sa CDI, hindi nila mapaandar, dinala sa akin, at in-apply ko naman yung diskarte ko. So napaandar. So maraming iba, marahil yung iba, nalilito sila bakit may butas yung mga plate, may ano. Kasi nga, nagalaw na ng iba yon. Pero ngayon, napakaswerte natin kasi mayroong pumuntang TMX 155 contact point sa akin na super sariwa, hindi pa ginagalaw. Ibig sabihin, wala pang gumagalaw ng kanyang magneto. Tayo pa lang. So ito, pagkakataon ko na to para may paliwanag sa inyo ng mabuti, malinaw, ano ba yung mga dapat gawin, ano ba yung mga hindi dapat gawin pag nagko-convert tayo ng TMX 155 contact point. Ipaalala ko lang mga katropa, ang TMX 155 contact point ay magkaiba sa CG125 at SR125. Mga katropa, huwag niyong kalimutang suportahan ang aking channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwawiring. O kaya naman mga tropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artacho Street, pwede niyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpa-wiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. There's no one on earth that looks like you. You're one of a kind, through and through. And Ang gagawin natin, tatanggalin natin tong kanyang magneto, kanyang crankcase cover, para may paliwanag ko sa inyo kung ano ba yung mga dapat gawin, ano ba yung laman nito, ano ba yung mga hindi dapat galawin. So dito muna tayo magtatanggal sa magneto. Ito muna yung uunahin natin gawin para ma-convert natin sa CDI itong TMX 155 contact point. So diyan muna tayo magsisimula. Diyan natin sasagutin yung mga tanong ng iba, kung naggalaw ba tayo ng timing, nagtanggal ba tayo ng kunya or hindi. So dito muna tayo magtatanggal. Pagkatapos niyan, tanggalin natin yung kanyang upuan, tangke, kasi diyan natin ilalagay yung ating ignition 2-in-1. So natanggal na natin yung kanyang magneto. Sa loob may makita kayong light coil, yung platino or tinatawag na contact point, tapos yung primary coil. Sa pag-convert ng TMX 155 contact point sa CDI, hindi nyo na kailangan galawin yung primary coil. Saan yung primary coil? Yung nasa baba, ito. Siya yung supply ng headlight at siya rin yung ating charger. Okay? Huwag na nating galawin to. Ibang linya to. Kaya pag mag-convert kayo ng CDI, hindi nyo na magagalaw to. Ibang linya yan. Okay? Yan. Supply yan ng headlight tsaka charger natin. Huwag nyo nang gagalawin yan. Ibang wiring yan. So, ang gagalawin lang natin dito ay itong kanyang platino or contact point tsaka yung kanyang primary.
Okay, ayan lang yung ating aalisin, yung primary tsaka yung kanyang platino or yung contact point na tinatawag, yan lang. Pero yung sa light coil, huwag nyo nang gagalawin yan, ibang wiring yan, okay? Yung mga nagtatanong kung gagalawin pa ba, hindi na po. Hindi na po natin gagalawin. So napaka-importante sa lahat mga katropa, huwag nyong aalisin yung kunya. Yan, yung maraming nagtatanong, tinanggal ba yung kunya? Hindi po, huwag pong aalisin ang kunya. Napaka-importante po ng kunya para pag nasa high RPM kayo o mabilis yung takbo nyo, hindi mag-iiba ng timing yung magneto. Kasi siya yung nagiging timing at lock mismo ng magneto. Kaya wag nyo pong tatanggalin yung kunya. Okay, pinapaalala ko, wag tanggalin yung kunya or half moon. Okay, dito naman sa plate, kung may makikita kayo ritong tatlong tornilyo, tornilyo dito, dito, at dito. Okay, may gagalawin ba tayo sa plate? Wala rin po. Wala po tayong gagalawin sa timing ng plate. Huwag nyo pong iibahin yung butas niya. Doon sa naunang tutorial ko, bakit may butas yung ibang plate? Kasi po, iniba po ng ibang mekaniko yun. Sinauli ko lang sa dati. So, pinapaalala ko, huwag gagalawin yung timing ng plate. Wala po kayong gagalawin dyan sa timing yan. Yan na po yan. Wala kayong gagalawin yan. Wala kayong tatabasin dyan. Wala kayong bubutasin dyan. Okay? So, ito, huwag gagalawin. Yung kunya, huwag tatanggalin. Yung half moon, huwag tatanggalin. Dito naman sa magneto, mga katropa, sa magneto, yung kanyang advancer, tatanggalin natin yan. Ito yung tatanggalin natin dito. Ito, yung spring, yung lock, ayan, tatanggalin natin yan. Ito yung kanyang tinatawag na advancer. Tatanggalin natin yan lahat. Pati ito, yung muuga na to. Merong lock yan. Merong lock tong parang bushing na to. Ito. Yung dalawang tornilyo niyan na nakaklamp, luwagan nyo lang yan, mauhugot nyo na to. Okay, tatanggalin to. Yan, ito. Lahat yan, tatanggalin yan. Tatanggalin natin yung advancer. Tatanggalin natin yung platino or contact point at yung primary. Yun lang yung tatanggalin natin. Tapos itong tangke, tatanggalin din natin kasi dyan natin ilalagay yung 2-in-1 CDI na ignition coil ng pang-export. So, ang aalisin natin, yung advancer dito, ito, lahat yan, aalisin natin itong primary, tapos yung kanyang contact point, aalisin natin lahat yan. So ito na, natanggal na natin yung kanyang advancer. Kung mapapansin nyo, medyo umikli na yung kanyang bushing dun sa gitna. So lahat yan tinanggal natin. Yan. So malinis na, tanggal na lahat. So yung mga tinanggal natin ay ito. Yung bushing sa gitna. Tapos ito yung kompletong set ng advancer. Ito. Tinanggal natin lahat yan. Okay? Maliwanag ba yan? Tanggalin lahat yan. So marami nagtatanong dyan, kung tatanggalin ba yan? Yes po, tatanggalin po lahat yan. So ito na, malinis na yung ating magneto. Wala nang nakalagay ng kung ano-ano. Tapos, tinanggal naman natin dito yung primary tsaka yung contact point or platino. Yan. Wala na yung primary, wala na yung contact point. Pero naiwan yung light coil kasi hindi nagagalawin yung light coil. Ito yung ating contact point or platino at primary. Tanggal na rin yan. Tatanggalin lahat yan. Okay? Tanggal na. So, bago tayo magsimula mga katropa, ang mga kailangan natin ay Honda Dream na primary coil. Kung makakakuha kayo ng ganitong klaseng Honda Dream primary coil, mas maganda mga katropa. Kasi mas matibay ito at subok ko na doon sa mga customer ko. 280 lang yun mga katropa. Ang susunod natin dito mga katropa ay 2-in-1 ignition coil. Bakit siya 2-in-1? Ignition coil na siya, tapos CDI pa siya. So marami nagtatanong sa akin, bakit hindi naglagay ng pulser kung nag-convert ka ng CDI?
Kasi nga gumamit tayo ng Magic CDI mga katropa, hindi na natin kailangan ng pulser. Okay? Itong 2-in-1 CDI na 'to mga katropa ay parang pang-export. Ignition coil na siya, CDI pa, built-in na siya, dalawa na siya, 2-in-1 na siya, built-in na siya. So, hindi niyo na kailangan ng pulser. Mapasukan lang 'to ng live ng primary, lalabas na yung kanyang kuryente. So, ano yung magta-timing sa kanya? Yung magnet mismo ng magneto ang magta-timing sa kanya. Okay, ano niyo ba yun? Siya yung mismong magti-trigger, yung magnet ng magneto. Yun yung mismong magta-timing sa kuryente nitong 2-in-1 ignition coil. 380 lang 'to mga katropa kung bibili kayo sa shop. Okay? Hindi niyo na kailangan tanungin bakit walang pulser kasi nasaan yung CDI? Kasi yun na yun. Ignition na siya, CDI pa siya. Susunod natin mga katropa, kailangan natin ng maliliit na washer, yung lock washer katulad nito. So, ang iba nagtatanong bakit sabi nila, ba't mo sinabing pampalakas ng kuryente itong lock washer na 'to, washer lang naman 'yan, wala namang electrical 'yan. Mga katropa, pampalakas po ng kuryente 'yan kasi ang gawain ng washer na 'to, ilalagay natin 'to sa likod ng likod ng primary para yung primary natin pumasok pa mismo doon sa loob ng magneto. Kasi kung hindi mo nilagyan 'yan, halos kalahati ng katawan lang ng primary ang naabot ng magnet. Pero pag lalagyan mo sa likod 'to, yung buong katawan na ng primary ang maaabot ng magnet. So lalakas yung ating kuryente. So napakaimportante nung washer, mga katropa. Okay, umpisa muna natin dito sa ating 2-in-1 ignition CDI. Ignition CDI, mga katropa. Kaya 2-in-1, tinawag na 2-in-1 ignition CDI na to, okay? Kasi maraming nagtatanong niyan kung nasaan yung ignition eh. Ito na po yung ignition. So lalagyan muna natin ito ng wire mga katropa. Yung dulo-dulo ng kanyang butas, lalagyan natin ng wire yan. Kung sa iba, tinuturnilyo to, dito sa TMX 155 contact point, hindi na po natin kailangan itornilyo. Iibahin natin yung style nung kanyang timing. Kasi pag tinurnilyo mo to, mahihirapan kang paandarin to. Pero dun sa SR125 at CG125, tinuturnilyo po natin itong butas na to. Pero sa TMX 155 contact point, hindi na po natin kailangan itornilyo. So gayahin nyo lang mga katropa yung ginagawa ko. Ito, gayahin nyo lang yan kung paano ko ginawa o paano ko pinorma. Ayan. Okay. So ito na yung ating ginawa sa 2-in-1 ignition CDI. Naglagay tayo ng wire dyan, tapos wire dito, pero pinagsama rin natin. Excuse me po. Ayan. Pinagsama natin, tapos hinabaan natin ng kaunti kasi ilalagay natin sa primary coil yon. Tapos ito naman side na to, yung pinaka-positive ng ignition CDI, nilagyan din natin siya ng wire. Ito. Okay, next natin, hinangan natin ng wire itong ating primary coil. Kung makakuha kayo ng brand na katulad ng ginagamit ko mga katropa, mas maganda kung ganitong brand ang makukuha nyo. So maghanap kayo, TTGR yung kanyang brand. 280. So, ang gagawin natin dyan mga katropa, yung iba, iniipit lang yung wire dyan. Huwag nyo gagawin yun. Huwag yung iipit yung wire. Dapat hinangan nyo yung wire. Magkaiba yung ipit at hinang. Kasi pag inipit nyo lang at pag nag-loose, mawawalan kayo ng kuryente. Dapat ganito. Nakahinang yung ating wire. Yan. Okay? Para sulit yung bigyan ng kuryente. At hindi na maglulos. So ayan na ito na yung mga ginawa natin sa 2-in-1 ignition CDI at primary. Pwede na nating i-install to doon sa motor. So ituturo ko na rin sa inyo step by step kung paano ba i-install ito sa TMX 155 contact point, itong dalawa na to. So unahin muna natin mga katropa itong ating primary. Ito. Okay? So yung primary natin, wala na tayong gagalawin sa timing. Ganun pa rin yung pwesto ng primary natin. Yan. Tapos, bago natin ilagay yung ating primary, suksok muna natin ito, yung wire. Suksok muna natin yung wire dito para oops, yeah. Yan, suksok nyo lang yan. So, okay. So, bago natin ilagay yung ating primary coil ng Honda Dream,
lagyan natin siya ng washer doon sa likod ng ating primary. Gaya nga ng sinabi ko kanina, itong washer na to ay pampalakas ng kuryente. Bakit pampalakas ng kuryente? Kasi iuurong niya yung primary natin doon sa loob ng CDI. So lagyan nyo siya tig-6 or tig-5, walang problema. So sa ngayon, ilalagyan ko siya ng tig-6 na lang muna. Okay, ang purpose nito mga katropa, iuurong mo yung primary doon sa loob ng CDI. Kasi pag wala siyang primary, yung kalahating bakal, ay kung wala siyang washer, yung kalahating bakal lang nung primary ang naaabot ng magnet. Pero pag nilagyan mo siya ng washer sa likod, yung buong bakal ng primary ang nabibigyan o naaabot ng magnet. So, ayun yung purpose natin. Marami nagtatanong sa akin ito eh. Bakit mo nasabi na pampalakas ng kuryente yan? Washer lang naman yan. So, ayan po yung paliwanag ko dyan. Ayan po yung explanation dyan. Para may uurong mo lang yung primary doon sa loob ng magneto. Okay? Yan. Isa-isa ko nung sinagot yung mga tanong nila. Tapos, pag nalagyan mo na yan ng tig-5 or tig-6, pwede mo na siyang itornilyo. So, sa pagtutornilyo, hindi na po babaguhin yung timing or rotation ng ating primary. Kung anong pwesto tinanggal yung dating primary ng contact point, ganun mo rin ilalagay yung primary ng CDI na gagawin natin. So, wala nang babaguhin sa pwesto. Wala nang degree-degree, wala nang sukat-sukat ng degree, kung anong degree nito, wala na po. Isalpak mo lang, itornilyo mo lang, lagyan mo lang ng washer sa likod, itornilyo mo, okay na po yan. Okay, itornilyo muna natin. Okay. So mga katropa, sa mga nagpi-PM pala sa akin, pasensya na kayo, humingi ako ng paumanhin sa inyo, hindi ko kayo masagot dahil sobrang dami na po na nagpi-PM sa akin, nagtatanong. Hindi ko na po ma-handle lahat at alam nyo naman, meron din akong sariling personal na oras, personal na buhay, inaasikaso sa pamilya. Pasensya na po kayo, hindi ko po kayo nasasagot. Okay mga katropa? So ito na po yung ating primary. Yan, ganyan yung style ng ating primary at pagkakalagay ng primary. Merong washer sa likuran. Tapos ito yung ating wire ng primary. Tapos pwede na nating isauli yung magneto. So wag tatanggalin yung kunya. Itong butas dito, huwag iibahin. Yan, pinapaliwanag ko at sinagot ko na yung mga tanong nyo na kung tatanggalin ba yung kunya at babaguhin ba yung butas ng plate. Hindi po, wala po tayong binago. Heto na, nakakabit na yung ating magneto. Yan, secure na. Okay? Hindi tinanggal yung kunya at hindi binago yung butas ng plate. Ayan, wala tayong binago dyan. Okay? So, ito yung ating wiring ng ating primary ng Honda Dream. Ito yun. Ilalagay natin tong wiring o wire ng ating Honda Dream dito sa kulay itim na wire ng socket ng papuntang magneto. Sa itim na wire, ang katapat niya ay black na mayroong lining na white. Ayan. Ayan yung katapat ng itim na wire. Black na mayroong lining na white. Yan. So, dyan natin ilalagay dito sa black wire, dyan natin ilalagay yung ating primary coil ng Honda Dream. Ito yun. Ito yung wire ng ating primary coil. Dyan natin siya ilalagay. So, ang gagawin natin, ikat lang natin yan kasi hindi na natin kailangan yung wire pababa gawa nung tinanggalan na natin yung ating primary ng contact point. So, ang kailangan natin yung wire pataas, papuntang taas. Diyan natin ilalagay yung ating primary coil ng Honda Dream. Yung wire pataas. So, ito, nailagay na natin yung ating wire ng Honda Dream o primary coil ng Honda Dream. Nilagay natin sa black wire ng motor or doon sa katapat na black na mayroong lining na white. Yan, partner ng black wire yan sa baba. Okay? So, ayan. Diyan natin nilagay. Tapos, balutin na natin to ng electrical tape. I-organize na natin. Tapos, isaulin na natin yung kanyang crankcase. So, ayan. Na-organize na natin mga katropa. Naibalot na natin ng electrical tape.
Tapos dito naman sa taas ay tatanggalin natin tong condenser at yung kanyang ignition coil ng contact point. Ipapalit natin tong 2-in-1 ignition coil. Ito, aalisin na natin yan. Tatanggalin na natin yan. Okay, so ito na. Natanggal na natin yung ating ignition coil. Tapos sa ignition coil, may makikita kayo ditong black wire or black na merong lining na white. Ang gagawin nyo, puputulin nyo lang yung ignition coil dyan. Ayan, ayan na yung grupo ng isang set ng contact point. Tinanggal na natin. Tapos, yung pinagputulan natin na pinanggalingan ng ignition coil, itong black na merong lining na white, dyan natin ilalagay itong wire na pinagsama natin. Naalala nyo yung wire na nilagyan natin ng wire dito sa kabilang butas, tapos dito sa kabilang butas nilagyan natin ng wire, tapos pinagsama natin. Ayan. Itong wire na to, dun nyo ilalagay sa black na mayroong lining na white dito. Okay, dyan yung ilalagay. Yan yung itsura niya. Ayan. Imbis na itutornilyo natin to, kasi ground siya, hindi po siya ground. Dyan yung ilalagay yung wire na ginawa natin, yung pinagdutong natin na magkabila ang butas. Ito yung magkabila ang butas, nilagyan ng wire, tapos butas dito, nilagyan ng wire. Ito. Tapos, inilagay natin sa black na mayroong lining na white. Yan, nilagay natin sa black na mayroong lining na white. Itong pinagsama nating wire ng 2-in-1 ignition CDI. Tapos dito naman, yung natitirang wire natin, ito, nilagyan natin siya ng wire dito. Okay, ito. Ito, yung dulo niya, nilagyan ko siya ng terminal na ginagamit sa battery. Itong tanso na to, nilagyan ko siya ng ganyan. Kasi, ilalagay natin to sa ground. Ito. Itong dating positive, gagawin natin ground. I-reverse natin. Itong dating ground, nilagay natin sa positive or nilagay natin sa primary. Kaya nga, hindi natin itutornilyo tong 2-in-1 ignition CDI kasi nga, i-reverse natin siya. So, sa dulo nito, nilagyan ko siya ng bilog, ng tanso, kasi ilalagay natin to sa body ground dito. Diyan, itutornilyo nyo lang siya dyan. Okay? Iipit nyo lang siya dyan. Okay na, body ground na siya yan. Body ground na siya. So, ito na yung ating 2-in-1 ignition CDI. Nakatali lang. Bawal nyong itornilyo. Yung dapat nating itornilyo ay nakalagay sa black na merong lining na white. Tapos ito namang isa ay nakalagay sa body ground. So, ayan lang mga katropa. Tapos pagkatapos niyan, ibalik na natin yung mga dapat ibalik. At ititesting na natin mga katropa para makita nyo na kung under ba siya. So, ito na mga katropa. Naisauli na natin yung mga dapat isauli. Ayan yung kanyang 2-in-1 ignition CDI. Nakalagay na dun sa spark plug. Tapos, pwede na natin itong i-testing para makita nyo kung aandar siya at effective ba yung ating conversion ng contact point to CDI. Gaya tropa, pandarin natin. Wow, revolution mo nga, revolution mo. One kick. Wala timing, no? Sa pa nga tropa. Sa last. Ano yun? Backfire? Hindi. Ginagano pa. May lumabas na. Oh, backfire. Ganun pag So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Sana naliwanagan kayo at magawa nyo sa inyong panghanap buhay o may apply nyo sa inyong trabaho mga katropa. Ingat kayo palagi mga katropa. God bless. Babu.